tayo kay Kimbo tsaka kay Castro. Nag-away eh. Nag-away yung dalawa. Nagtalo sa sa Congress. My goodness. Tsaka kitang-kita yung kung gaano kabastos si Franz Castro dito. Nakalimutan niya na nasa Kongreso siya. Mga kotsera, bago tayo pumunta sa ating huling topic, mag-send wave muna tayo! Yan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees. Ito pala. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa ng account, at mag-register na inyo ba account details. So pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at sa iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay may makuha pa kayong $20 na free credit! Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. So ang OVP ba in 2022, is it entitled for the confidential fund? Yes! Tama po, Madam Speaker. Is the OVP, ulitin ko is the OVP entitled entitled po ba ang OVP ng confidential fund? Madam Speaker, tama po at uulitin ko, tama po. At ang dahilan po ay ganito po. Ang ginamit po Di- dito okay, ay ang Madam contingent Speaker, fund. In Madam 2022, the You said this contingent one, sir, reply. in Hindi po ako nagtatalakay ng 2022, contingent. Tinatanong in ko lang. 2022, Madam Speaker, tinatanong ko lang 2022, kanina Madam kung Speaker, entitled. Okay. Bastos ni Franz Ito- Castro. So, hindi ko na kailangan ng paliwanag. Okay, so, Bastos. tinatanong ko kanina, Madam Speaker, kanina, sinasabi natin, Madam Speaker, tinatanong ko lang, ang sagot po ay yes or no. So, hindi naman po ako nag-aano ng paliwanag para doon. So, sinasabi, ang sagot niya, Madam Madam Speaker, Speaker, kanina, entitled ang OVP ng confidential fund in year 2022. Di ba sinagot yung tanong niya? Sinagot yung tanong niya umpisa pa lang. Ang sabi sa umpisa, yes. Tapos inulit niya. Entitled ba? Tama po kayo. Saka nagpaliwanag. Ang kulit mo kasi, Franz Castro eh. So your answer is yes. Okay? So Madam Speaker, may papakita po akong PowerPoint doon sa 2022 budget kung paano natin sinasabi na may expressly provided for. So dito, sa 2022 na budget, makikita natin dyan yung confidential, intelligence, and extraordinary expenses. So yan po yung parang pinaka-heading, no? Under that, merong extraordinary and miscellaneous expense. Tama naman po yung ating sponsor, Madam Speaker, na wala dyan. Okay? Ha? Pero kung titignan natin yung 2023 na budget, ayan, budget for 2023, may confidential fund. So, confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Confidential expenses, malinaw, 500 million na inaprubahan natin noong 2022. At meron ding extraordinary and miscellaneous expenses na 620,000. Okay? So yung difference ng dalawa, Madam Speaker, here it is expressly provided for budgetary allocation. In 2022 ay wala. Tignan natin yung Office of the President. OP in 2022, Madam Speaker, may confidential fund at intelligence fund. Okay? Under pa rin sa heading ng confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Merong confidential, merong extraordinary miscellaneous expenses, at meron ding intelligence expenses na inaprubahan natin noong 2022. Okay, next. Noong 2023 na Dami sinasabi ni budget Franz Castro. ng OP. So, ganun pa rin, the same pa rin. Merong intelligence, merong extraordinary, merong confidential expenses.
So ang ibig sabihin, Madam Speaker, based on our example, kung hindi siya expressly provided for budgetary allocation, wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the OVP. Tama po ba 'yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund Okay. ay isang So, line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin- tayo Uy, hindi mo sa pa panahon. contingent So, fund. ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. yung Please allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito, kung meron o wala, na At expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala na pa po ako meron, dun sa contingent at fund. payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi po Speaker, ako ayaw makinig. ipaliwanag kung bakit na ano po yung oras ko, Madam Speaker. Pinapatanong kaya nga po, yes or no lang po para mas Boba talaga to mabilis. si Franz Castro. Madam So, Speaker, kanina, Madam sinasabi natin, Speaker, hindi ako nagtatanong. payagan Session niyo sana suspended. ako, Madam Speaker. Dabog po. Franz Castro. So, ang OVP ba? Diyos ko. Alam niyo mga kutsero, kung bakit. Ulitin natin. Kasi hindi tumatatak sa utak ng ano eh. I-fact check natin to. Ang pinapalabas kasi ni Franz Castro, mga kutsero, kapag hindi expressly indicated sa General Appropriations Act, ibig sabihin, walang naka-allot na budget. At dahil walang naka-allot na budget, ibig sabihin, hindi mo pwedeng bigyan ng confident, ng kahit anong whatever. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng kahit ano. Dahil hindi yon ang napirmahan sa GAA. Okay. Kaya nga si Franz Castro, kung mapapansin nyo, she went through the motions of showing this. Ayan yung OVP na GAA for 2022. Ayan confidential and extraordinary expenses. Heading talaga yan, mga kutsero. Sa mga naniniwala sa sinabi ni Stella Kimbo last time na merong appropriation pero wala lang naka-allot na budget, na zero budget. Let me correct you right now. Allow me to correct you. Ibig sabihin, heading lang talaga siya. Wala ho talaga yan. Wala ho talaga siyang naka-indicate na confidential funds and extraordinary expenses. Hindi, meron lang siya extraordinary expenses. Ayan extraordinary and miscellaneous expenses. 620,000. That's it. Okay. Ngayon, ang pinaglalaban ni Castro, ito. Bakit daw, ito raw yung sa 2022 ng OVP. Expressly indicated din yung confidential funds. Ito yung pinaglalaban ni Franz Castro. Gusto ho niya ipilit yung paniniwala niya na mali ito. Bakit? Kasi mga kutsero, this is hitting two birds with one stone. Tatamaan po si President Bongbong Marcos dito for appropriating funds to a non-existent line item, which could be what do you call this? Considered malversation? Malversation of public funds? So pwede mo na ipa-impeach si presidente diyan sa malversation. Tatamaan mo rin si VP kasi tinanggap niya yung budget na hindi naman naka-line item, which is technical malversation naman. Tinanggap mo hindi mo naman tinanggihan Tinanggap mo yung 500 million. So, yung 125 million
So, technical malversation ang mangyayari. Okay. So, this is hitting two birds with one stone. Pwede mo mapa-impeach si Presidente, mapapa-impeach mo rin si VP Sara. Di ba? Kaya ako ipipilit nila yan. Ipipilit nila yan hanggang mamula ang mga mukha nila. Hindi nila dadalhin ang kwentuhan sa contingent funds. Hindi ko nila dadalhin doon yung kwentuhan. Bakit? Kasi the contingent funds will provide the legal basis for this transfer. Yun po yun. Yung contingent funds ang magbibigay ng legal na basehan doon sa pagtatransfer ng 100, actually that's 200 something million 200 plus million pesos kahit walang line item. Tingnan nyo, nung binring up ni Congresswoman Stella Kimbo yung usapin ng contingent funds, anong ginawa ni Franz Castro? Nagtantrums, di ba? Nagtantrums ang lola nyo. Hindi ko pinag-uusapan dito ang contingent funds. Ang pinag-uusapan dito, yung expressly provided budget allocation. Meron ba o wala? Yon, kasi kapag dyan mo inipit, technically, may ginawang mali ang presidente at vice-presidente. Kaya nga sinabi ni Stella Kimbo, maling parte ng libro ang tinitignan nyo. Kasi ang dapat tinitignan nyo ay yung parte ng contingent funds ng Office of the President. Kasi mga Kojero, papakita ko sa inyo ito yung Section 25 ng Article 6 ng 1987 Constitution. Ito po ay tungkol sa Legislative Department. Kasi Article 7, Executive Department. Article 6, ito yung Legislative. At dito po nakasaad lahat ng trabaho ng ating legislative up to the power of the purse. Ito po yung power of the purse, yung section 25. Ito po yung sa parte kung saan sinasabi ng ating konstitusyon na dapat lahat ng ating budget ay specified. Dapat lahat nakasulat. Dapat lahat naka-identify. Kaya nga dito pinagdidildilan ni Franz Castro, wala naman nakasulat na confidential funds . Wala wala. Actually heading lang siya. 'Di ba? Hindi na sinabi kanina ni Franz Castro. Heading lang naman siya wala naman naka-indicate. Bakit? Kasi it's a violation of the Constitution. Yan. Ayan Section 1, Paragraph 1, Paragraph 2. No provision or enactment shall be embraced in the General Appropriations Bill unless it relates specifically to some particular appropriation. Ayan. Ano pa? Marami yan, napakahaba niya. Ito, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Ito dito tatamaan si Presidente. No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. However, the President, President of the Senate, and Speaker of the House of Representatives and Chief Justice and the heads of constitutional commissions may, by law, be authorized to augment any item in the General Appropriations Law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations. Ano pong ibig sabihin? Pwede raw silang magbago ng kahit anong item. Any item within their own offices. Ang problema nga, ang nangyari kay OVP, walang item. 'Di ba? Malinaw naman walang item That's true. Wala ho talagang item. Totoo ho 'yan. Pero 'di ba minention kanina ni Stella Kimbo, hindi ko alam kung sa atin niya napanood. Kasi, mga Kojero, ilang linggo ko na pong sinasabi to. Ilang linggo ko na rin po itong tinatapik na meron po tayong Supreme Court Decision GR 210503
Supreme Court decision po ito. Sila lang po ang pwedeng magpaliwanag ng mga nakasulat sa kahit anong batas natin. Supreme Court. Ano ang sinabi ng Supreme Court tungkol sa contingent funds? Sana yon? Babalikan natin ulit. In-highlight ko na yan para madali nang hanapin kasi ilang beses ko nang tinatopic to eh. Shucks. Ayan, oh. Sabi, basa, the contingent fund is also constitutional. Its purpose is to cover the funding requirements of new or urgent projects that need to be implemented during the year and the foreign travel expenses of the Office of the President which were not and could not have been anticipated during budget preparation and authorization. Ano pong ibig sabihin yan? Dahil kinuha itong confidential funds na nag-amount to around 125 million sa contingent fund ni Office of the President as a new or urgent project. Ibig sabihin, legal siya. Legal siya under the contingent fund line item of the Office of the President. Ganun lang po kasimple yan. Ganun lang po kasimple. Wala akong high ni ho dyan. Wala na. That's it. Supreme Court na to, guys. Supreme Court na to. Bakit pinipilit ni Franz Castro yung interpretasyon niya ng batas? Number one, hindi siya abogado. Pangalawa, hindi siya Supreme Court Justice. Anong legal basis nung sinabi niya? Etong sa Constitution. Tama naman to. Walang problema. Kasi nakasulat naman eh. Paragraph 5 of Article 6, Section 25. Nakasulat naman talaga. Hindi ka pwede mag-transfer kapag walang item. Kailangan may item. Kailangan nakasulat dyan, dito. Dyan, nakasulat. Oh. Wala namang item for confidential funds and intelligence funds. Sa punto na yon, tama si Franz Castro. Kaso hindi doon natatapos yung kwento eh. Nasaan yung katapusan ng kwento? Nandito sa contingent funds. Nandito yung katapusan ng kwento. Ito yung plot twist. Ito na yung last episode. Ito na yung season finale ng K-drama na pinapanood natin. Ito na yun. Wala nang iba. O tignan nyo, nung binring up ni Congresswoman Stella Kimbo yung contingent funds, ano nangyari? Nagtantrums ang matanda, di ba? Nagtantrums ang pamatanda. O panoorin ulit natin sa mga hindi kumbinsido. Tingnan nyo kung paano niya nililihis yung topic. So ang OVP ba in 2022, is it entitled for the confidential fund? Tama po, Yes. Madam Speaker. Is the OVP, ulitin ko is the OVP entitled? Wait lang, bago natin tuloy. Tingnan nyo yung tanong ni Franz Castro dito. Napaka-stupid. Bakit po stupid? Ang tanong niya, is the OVP entitled to confidential funds? The answer there is yes. Why? Because we have the COA DBM Circular of January 2015 na nakasulat doon na national government agencies are also entitled to confidential or intelligence funds. Stupid. Entitled po ba ang OVP ng confidential fund? Madam Speaker, tama po at uulitin ko, tama po. At ang dahilan po ay ganito po. Ang ginamit po dito ay ang contingent fund. See? In 2022, the Please let the sponsor reply. in Tantrums. 2022, Talakay ng contingent. Tinatanong in ko lang. 2022,
In 2022, Madam Speaker, tinatanong ko lang 2022, kanina Madam kung Speaker. entitled. Okay. In 2022, So, hindi ko na Madam kailangan ng Speaker, paliwanag. See? Tantrums, Okay, oh. so, tinatanong ko kanina, Madam Speaker, kanina, sinasabi natin, Madam Speaker, tinatanong ko lang, ang sagot po ay yes or no. So, hindi naman po ako nag-aano ng paliwanag para doon. So, sinasabi, ang sagot na, Madam Madam Speaker. Speaker, kanina, entitled ang OVP ng confidential fund in year 2022. So, your answer is yes. Okay? Yeah. So, Madam Speaker, may papakita po akong PowerPoint Forward na natin to. doon sa Napahabang kwentuhan 2020 yan. expenses. So, may kung extraordinary 22. Wait lang, hanap. Yan. Hindi siya expressly provided for budgetary allocation. Wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the OVP. Tama po ba 'yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan Tama po siya. ninyo. Tama si Stella Kimbo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund Okay. ay isang So, line item appropriation. Ano po yung sinabi ng Supreme Court na yan? Ito po yun, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito po yun. GR 210503. Yan po yun. Yung Supreme Court decision na yan. Tuloy natin. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- doon sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Ayaw hindi, pag-usapan hindi po yung natin contingent fund. pinag-uusapan dito. yung Please allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi No. po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na At expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala na pa po ako meron, dun sa contingent at fund. payagan niyo po akong ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi po Speaker, ako ayaw ipaliwanag kung bakit... na ano po yung oras ko, Madam Speaker. Pinapatanong kaya nga po yes or no lang po para mas mabilis. Madam So, Speaker, kanina, sinasabi Madam natin, Speaker, hindi ako nagtatanong. payagan Session niyo sana suspended. ako, Madam Speaker. Tingnan nyo, ayaw niyang dalhin yung kwentuhan doon sa contingent funds. Kasi pag dinala niya yung kwentuhan doon sa contingent funds, sopla. Sopla silang lahat. Pati yung mga sinasabi nila na legal experts, yung mga pinagmamalaki ng mga dilawamping CPP na legal experts daw na nag-comment dito. Anong comment nila dito sa GR 210503? Sige nga. Yung mga abogado nagtanggol dyan kay Franz Castro at kay Risa Ontiveros. Wag na lang natin pag-usapan yung sinabi ng abogado, sinabi na lang ng Supreme Court. Kasi yun naman ang sinusundan namin lahat eh. Mapa namin ako eh. Kala mo abogado na, di pa naman ako abogado. Nag-aaral pa lang naman. Anyway. Yun din naman pinag-aaralan nila eh. Yun din naman ang sinasabi nila na dapat nating sundin. Jurisprudence, di ba? Wisdom of the court. Wisdom of the Supreme Court. Supreme Court lang naman ang pwedeng mag-interpret ng kung ano dapat natin iniintindi ang mga batas. Supreme Court lang naman ang pwede. Bakit ipinipilit ni Franz Castro yung interpretasyon niya ng 1987 Constitution dito sa section 20 Article 6, Section 25, Paragraph 5? Bakit yan ang pinipilit niya? Kasi yan lang ang pabor doon sa argumento niya. So, kasi hodang merong jurisprudence, kasi hodang merong Supreme Court decision na sinasabi na pwede, under the contingent fund, ang new or urgent projects. Kaya nakakatawa eh. Nakakatawa na lang talaga na may mga tao pa rin, lalo na yung mga yung mga dilawamping CPP, na kumbinsido sila sa kasinungalingan nila ni Franz Castro at ni Risa Ontiveros.
Pero basta ang importante mga kotsero, whatever the government does, it should be guided by the Constitution and the statutory provisions of the different codes here in the Philippines and special laws. Di ba? Ganun lang naman importante dyan eh. Ayan, so maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Giant Live, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye.